Umagang-umaga pa lang, pero sumabog na agad ang matinis na boses ni Senyorita Cassandra sa buong mansyon. Mira, Mira. Napapitlag ang dalaga, muntik nang mabitawan ang hawak niyang walis. Diyos ko po, she thought, eto na naman. Yeah, yes. Senyorita, halos pabulong niyang sagot habang dahan-dahang pumasok sa walk-in closet ng amo. Nang makita niya si Cassandra nakatayo sa harap ng salamin, hawak ang isang puting dress na may bahid ng dilaw sa laylayan para siyang nanlamig. What is this? My favorite dress. You ruined it, sigaw ni Cassandra habang ibinato sa kanya ang gown. Ma'am, I washed it carefully po. Hand wash lang po. I don't know why. Don't know. You think that's an excuse? Tumalikod si Cassandra, nilapitan siya at itinutok ang daliri sa noo niya. You're just a maid. Don't pretend you know better than me. Tahimik lang si Mira, nanginginig ang labi, pilit na pinipigilan ang luha. Kung hindi lang dahil kailangan niya ng pera para sa gamot ni Mama Lilia, matagal na sana siyang umalis. Sorry po, senyorita. I'll take responsibility. Take responsibility. Please. You can't even afford this dress with a year of your salary. Biglang bumukas ang pinto. What's going on here? Si Don Rafael de la Vega. Iyon ang ama ni Cassandra, nakasuot ng simpleng barong. May matang mabait pero matalim. Dad, agad na lumapit si Cassandra kunway nagrereklamo. Look, this girl ruined my limited edition dress. Tahimik lang si Don Rafael, tumingin kay Mira. Is that true? Umiling si Mira, halos di makapagsalita. No, Don. I didn't mean to. It's okay, mahina pero matatag na, sabi ni Don Rafael. A dress can be replaced. Words can't. Nanlaki ang mata ni Cassandra. Dad? You're siding with her again. Ngumiti lang ang Don. I'm not siding with anyone. Just be kind, Hija. Pag-alis nila, naiwan si Mira sa hallway, tahimik nanginginig. Sa likod ng mansyon, naglakad siya papunta sa garden para huminga ng malalim. Pero bago pa siya makaupo, may lalaking lumapit, dala ang tray ng tinapay at gatas. Eat first, sabi nito. Lucian, nagulat siya. Hindi po kailangan. I'm fine. Fine, you haven't eaten breakfast. Nilapag ni Lucian ang tray sa mesa, ngumiti ng bahagya. You always say you're fine, pero halatang pagod ka na. Hindi alam ni Mira kung bakit bigla siyang napaluha. Siguro dahil sa tono ng boses nito, hindi utos, hindi awa, kundi malasakit. Thank you po, bulong niya. Don't thank me, just rest. You deserve a little kindness. Sa bintana ng second floor, may matang nakamasid. Si Cassandra, hawak ang cellphone, pinipigilan ang sarili na sumigaw. Lucien, bulong niya, you'll regret this. Bandang tanghali, tumulong si Mira sa pag-aayos ng hardin. Nakasimangot pa rin siya, pero nang makita si Lucien na nag-aabot ng gunting sa kanya, napangiti siya kahit sandali. Here, sabi nito, don't force yourself. Flowers need gentle hands. Ang ganda ng bougainvillea, mahina niyang sagot. Just like you. Bago pa siya makasagot, may narinig silang kaluskos ng takong. Wow, malamig na boses ni Cassandra. The maid and the butler flirting in my garden. Napatigil si Mira, nanginginig. Lucien humarap. Malamig din ang tono. I was helping her. Helping or seducing Senyorita Pigil ni Lucien. Please don't insult her. Then tell her to take that flower off her hair. This isn't a market, dahan-dahang inalis ni Mira ang bulaklak, pero hinawakan ni Lucien ang kamay niya. No, leave it. Tahimik. Walang kumibo. Hanggang sa tumalikod si Cassandra, halos humahagibis ang takong sa semento. Pagkaalis nito, napabuntong hininga si Mira. You shouldn't have done that. She'll get mad.
Lucien ngumiti lang. Let her. You're not the one who should be ashamed. Kinagabihan, habang naghuhugas ng kamay sa may likod bahay, tumigil si Mira nang marinig muli ang boses ni Lucien. Someone's waiting, Anya. Ha, who yourself? Napatingin siya sa kanya, di alam kung iiyak o matatawa. Lucien, don't let anyone teach you to hate yourself just because you're poor. At doon sa ilalim ng ilaw ng buwan sa gitna ng hangin at katahimikan, parang unang beses muling naalala ni Mira kung ano ang pakiramdam ng mabuhay. Mga sumunod na araw, parang dalawang mundo ang ginagalawan ni Mira. Sa umaga, abala siya sa mga gawaing bahay, nagwawalis, nagluluto, naglalaba. Pero sa bawat marinig niyang boses ni Don Rafael o makita si Lucien sa malayo, para bang may kumikirot at kumikislap sa dibdib niya ng sabay. At sa tuwing naroon si Cassandra, palaging may lamig sa hangin, parang isang unos na naghihintay lang ng dahilan para sumabog. Mira, sigaw ni Cassandra isang umaga. Basag ang tunog ng baso sa sahig. Ano tong ginawa mo sa mesa ko? Nataranta si Mira, agad lumapit. Senorita, pasensya po, hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya. Palagi ka na lang may dahilan. Do you even know how much that costs? Tahimik na yumuko si Mira. Pilit na pinipigilan ang luha. Mula sa pinto, lumitaw si Lucien, dala ang tray ng juice. Senorita, please. Ako na pong maglilinis. Napangisi si Cassandra. Oh, my loyal butler coming to the rescue again. How touching. Napalunok si Mira. Lucien, please, hayaan mo na lang. Pero tumingin si Lucien, sa kanya matalim ang mata. I said, I'll take care of it. Fine, singhal ni Cassandra. Baka gusto mo na rin siyang pakasalan habang nandyan ka. Hindi na sumagot si Lucien. Kinuha niya ang basahan at dahan-dahang pinunasan ang sahig, samantalang si Mira ay napapikit, halos hindi makahinga sa hiya. Pagkatapos ng eksenang iyon, lumabas si Mira sa hardin. Umupo siya sa lilim ng puno ng santan, hawak ang kwintas na binigay ni Don Rafael. Ang bato nitong bughaw ay kumikislap sa ilalim ng araw. Bakit parang pamilyar, mahina niyang tanong sa sarili? Mira, nagulat siya nang marinig ang boses ni Lucien. Lumapit ito, may hawak na libro. You said you never finished school, right? Ha, napatingin siya, naguguluhan. Oh, pero bakit ngumiti si Lucien? Then let me teach you. 1 page every night. Lucien, hindi na kailangan. Ang dami ko pang gawain. Hindi ko sinabing ngayon. Sa gabi, when the world's quiet, tahimik, tanging ihip ng hangin ang naririnig. Naniniwala ka bang kaya ko pa matuto? Tanong ni Mira, halos pabulong. Of course, sagot ni Lucien marahan. You just need someone to remind you that you can. Mula sa ikalawang palapag, may mga matang nanonood. Si Cassandra nakasandal sa veranda, mahigpit ang hawak sa baso ng alak. Hindi pwedeng bulong niya malamig. Hindi siya ang dapat tinitingnan ni Lucien. Ako dapat. Kinagabihan, bumuhos ang malakas na ulan. Habang pinupunasan ni Mira ang basang sahig sa kusina, biglang bumukas ang pinto. Si Cassandra, nakaputi, basa pa ang buhok, ang mga mata nagliliyab. Where's Lucien? HWB, wala po siya rito, senorita. Don't lie to me, I saw you two at the garden this afternoon. Wala po talaga, senorita. Tinulungan lang po niya akong ayusin yung gripo. Help, help! You're seducing him, aren't you? Hindi na nakaiwas si Mira nang bigla siyang sabuyan ni Cassandra ng malamig na tubig. Ano ba, senorita, please? Shut up! Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi niya. You think you can take everything from me? Bumukas bigla ang pinto. Si Don Rafael at si Lucien, kapwa, na bigla sa eksenang nakita. Cassandra, sigaw ng Don. What's the meaning of this, Dad?
She's been disrespecting me, umiiyak na, sabi ni Cassandra. She's trying to get between me and Lucien, tahimik si Lucien. Pero ang panga niya ay mahigpit. Lumapit siya at tinakpan ng panyo ang basang mukha ni Mira. Enough, malamig niyang sabi. Hindi mo kailangang saktan ang iba para maramdaman mong makapangyarihan. Don't you dare talk to me like that, sigaw ni Cassandra. You're nothing but a servant. At least I remember I'm human. Sagot ni Lucien, mababa ang tono pero masakit pakinggan. Lucien, sabi ni Don Rafael, pagod ang tinig. Take Mira to the West Garden starting tomorrow. And Cassandra, huminga siya ng malalim, you'll apologize. What Dad know now? Ngunit wala na siyang nasabi. Lumabas si Cassandra, nanginginig ang katawan sa galit. Gabi na nang kumatok si Lucien sa silid ni Mira. Dala niya ang tasa ng luya at asukal para hindi sumakit ang pisngi mo. Tinanggap ito ni Mira, halos hindi makatingin. Lucien, huwag mo na akong ipagtanggol. Ayokong mapahamak ka. Kung mananahimik ako habang may ginagawang mali sa harap ko, mas mapapahamak ako, sagot niya. Tahimik. Tanging patak ng ulan sa labas ang maririnig. Lucien, sabi ni Mira mahina. Bakit mo ginagawa to? Ngumiti siya, halos di marinig ang sagot. Because kindness shouldn't be rare. Sa labas kumidlat, at sa bawat kislap nito parang may unti-unting nabubuksan sa loob ng puso ni Mira, isang bagay na matagal nang tinatago, natatakot lumabas. Pero ngayong gabi sa unang pagkakataon, hindi na siya ganon kalamig. Madaling araw pa lang pero parang may bagyong paparating sa loob ng mansion. Si Don Rafael halos hindi mapakali. Si Lucien naman, tahimik lang sa gilid, hawak ang ilang papel na galing sa lumang bodega ng pamilya de la Vega. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Don, halatang nanginginig ang kamay. Tumango si Lucien. May mga lumang dokumento po, mga litrato, pati birth certificate. Si Mira, anak ninyo siya. Parang tumigil ang oras. Napasandal si Don Rafael sa upuan, nanginginig ang labi, parang biglang nanikip ang dibdib. Anak ko, paulit-ulit niyang bulong. Si Mira, hindi pa man nakakabawi ng hininga ang Don, biglang bumukas ang pinto. Si Cassandra gising, nagising, nakarobo pa at agad niyang narinig ang huling linya. Anak. Anong anak? Lumapit siya, matay nagliliyab. Dad, what are you saying? Tinitigan siya ni Don Rafael mabigat. Cassandra, hindi kita sinaktan kailanman pero kailangan mong marinig ito. Si Mira, ang tunay kong anak. Ang anak namin ng ina niyang si Maria Elena. Natigilan si Cassandra, parang naubusan ng hangin. Hindi totoo. Yan, sigaw niya. She's lying. He's lying. Gusto mo lang siyang ipasok dito para palitan ako. Tumindig si Don Rafael. Enough. You know nothing of the truth. Umiling si Cassandra, halos humagulgol. Dad, I'm your daughter. Ako to. Ako ang kasama mo sa lahat ng okasyon. Ako. Yung minahal mo. Minahal kita, mahinang sagot ni Don Rafael. Pero hindi mo kailangang saktan ng iba para mapatunayan yan. Naganginggit-ngit si Cassandra, sabay lingon kay Lucien. At ikaw, you're behind this, aren't you? Ginamit mo yung babaeng yon para sirain ako. Wala akong ginamit, malamig na sagot ni Lucien. Ang kasinungalingan lang ang sumira sa'yo. Kinabukasan umalis si Lucien, dala ang mga papel. Hinanap niya si Mira sa baryo sa paanan ng bundok kung saan ito pansamantalang nakatira kasama ang inang nagpalaki sa kanya. Pagkarating niya roon, nadatnan niyang naglalaba si Mira sa labas, pawis maputla pero kalmado. Lucien, gulat nitong tanong, bakit ka nandito? Hinugot ni Lucien ang sobre iniabot sa kanya. Mira, ito ang katotohanan. Ang Don ang ama mo. Siya ang totoong ama mo.
parang may umigting na bagyo sa loob ni Mira. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre, tiningnan ang mga litrato, ang lumang dokumento, ang pirma. Maria Elena Guzman. Binasa niya, halos hindi lumalabas ang boses. Ito ang pangalan ng nanay ko. Tahimik lang si Lucien. Matagal na kayong hinahanap ni Don Rafael. Hindi niya alam na nabuhay ka. Napayuko si Mira, hinawakan ang kwintas sa dibdib. Bakit ngayon lang? Dahil may mga taong itinago sa kanya ang katotohanan, sagot ni Lucien. Lumabas ang matandang ina ni Mira, si Aling Lilia. Anak, oras na siguro para marinig mo ang lahat, sabi nito, namumula ang mga mata. Ang ama mong si Rafael, hindi niya alam na ipinanganak kita. Pinalayo ako ng pamilya niya. Pinilit kong itago ka para hindi ka saktan ng mundo nila. Bumagsak ang luha ni Mira. Bakit hindi mo sinabi? Dahil natakot akong mawala ka. Hinatid ni Lucien si Mira pabalik ng mansion. Pagdating nila, sinalubong sila ni Don Rafael, nakatayo sa gitna ng pintuan. Nang makita niya si Mira, parang nawalan ng lakas ang mga tuhod niya. Mira! Tawag niya, boses garalgal. Anak! Hindi gumalaw si Mira, hawak pa rin ang kwintas. Bakit ngayon lang? Bakit hindi mo ako hinanap noon? Lumapit si Don Rafael, nanginginig ang kamay. Hinahanap kita araw-araw, pero walang nagsabi kung saan. Hanggang sa dumating si Lucien. Tahimik. Hangin lang ang maririnig. Pagkatapos ay marahang nilapitan ni Don Rafael ang anak, humawak sa kamay nito. Patawarin mo ako. Naiiyak si Mira pero umiiling. Hindi ko alam kung kaya kong patawarin, pero gusto kong maniwala. Sa taas ng hagdan nakatayo si Cassandra, nanginginig habang pinapanood silang dalawa. Sa mga mata niya naghalo ang galit, sakit, at isang uri ng pagod na parang matagal nang naiipon. So this is it, mahina niyang sabi. Tapos na ako rito. Pagkaraan ng ilang minuto, bumaba siya, dala ang maleta. Dad, aalis ako. Wala na akong puwang dito. Cassandra. Don't, putol niya, mapait ang ngiti. Hindi ko kailangan ng awa. Kailangan ko lang umalis bago ako tuluyang masira. Umalis si Cassandra nang walang lingon. Sa pintuan humabol ang malamig na hangin. Gabi na ng tahimik na makaupo si Mira sa tabi ni Lucien sa veranda. Lucien, sabi niya mahina. Ang dami kong gustong sabihin pero wala akong lakas. Hindi mo kailangang magsalita, sagot ni Lucien. Naririnig ko na. Salamat, bulong niya, at sa unang pagkakataon ngumiti siya ng buo, hindi dahil sa awa, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa isang bagay na mas totoo, pag-asa. At sa labas, habang umiihip ang malamig na hangin ng gabi, parang naririnig nila ang bulong ng mga rosa sa hardin, kalmado, mapayapa at totoo. Lumipas ang ilang araw mula nang bumalik si Mira sa mansyon, pero para bang hindi pa rin siya ganap na humihinga ng maayos. Sa bawat sulok ng bahay, may alaala ng mga panahong pinagsisigawan siya, pinapahiya, pinaparamdam na wala siyang halaga. Pero ngayong alam na ng lahat kung sino siya, tila biglang bumigat ang lahat, parang hindi pa rin siya handang maging anak ng Don. Isang gabi habang nag-aayos si Lucien ng mga dokumentong naiwan sa study, may narinig siyang mga yabag. Paglingon niya, nandoon si Don Rafael, nakatingin sa lumang larawan ni Maria Elena. Lucien, mahinang sabi ng matanda, kung hindi dahil sa'yo baka hindi ko na siya muling makita. Ginawa ko lang po ang tama, sagot ni Lucien. Ngumiti si Don Rafael, pagod pero magaan ang mga mata. Ang tama minsan, anak, yan din ang pinakamahirap. Kinabukasan habang nasa garden si Mira, dumating si Cassandra. Walang kasamang galit sa mukha nito pero may lungkot. So ikaw na talaga, sabi niya, nakatingin sa mga bulaklak. Cassandra, mahina lang ang sagot ni Mira. Wala akong balak agawin kahit ano sa'yo. Ngumisi si Cassandra, mapait. Hindi mo kailangang agawin. Dumating ka lang at kusang nawala lahat sa akin. Tahimik silang pareho.
Hangin lang at amoy ng rosas ang naglalakad sa pagitan nila. Hindi kita kinamumuhian, dagdag ni Mira halos pabulong. Naawa ako sa'yo. Tumawa si Cassandra pero may punit sa dulo. Pity, the prettiest dagger of all. Nang gabing iyon, lumapit si Lucien kay Mira sa veranda. May gusto akong ipakita, sabi niya, hawak ang isang sobre. Pagbukas ni Mira, nakita niya ang sulat kamay ni Don Rafael, mga lumang tala ng paghahanap kay Maria Elena, mga resibo ng ahensya, mga listahan ng lugar na pinuntahan, mga litrato ng mga batang babae na hindi siya. Ginawa niya to taon-taon, sabi ni Lucien, kahit wala siyang kasiguraduhan. Nanginginig ang kamay ni Mira habang hinahaplos ang papel. Hindi ko alam. Anya na may ganitong pagmamahal pala, kahit sa mga panahong akala ko'y wala. Kinabukasan, sinubukan ni Don Rafael na muling ayusin ang lahat. Tinawag niya si Cassandra. Anak, sabi niya, gusto kong magsimula tayo ulit. Pareho kayong anak ko sa puso ko. Pero umiling si Cassandra, mapait ang ngiti. Hindi ko alam kung kaya kong manatili rito, Dad. Hindi ko alam kung kaya kong makita kayong masaya na ako ang nawawala. Mahal kita, sagot ng Don, pero kailangan mong mahalin din ang sarili mo. Tumulo ang luha ni Cassandra pero ngumiti. Maybe someday, pero hindi ngayon. Pag-alis ni Cassandra, lumapit si Mira kay Don Rafael. Tsa, mahina niyang sabi, patawarin mo siya. Galit lang siya sa sakit, hindi sa atin. Tulad ng ina mo noon, sagot ni Don Rafael, masyado ring mabait. Gabi na at bumuhos ang ulan. Sa gitna ng kulog, narinig ni Mira ang katok sa pintuan. Si Lucien basang-basa. May paparating, sabi niya, humihingal. May nagsabi sa akin, Cassandra tried to hurt herself. Nanlaki ang mata ni Mira. Saan siya? Sa may tulay sa labas ng bayan. Pero ligtas na raw. Nakita siya ng mga pulis. Hindi na siya naghintay. Kumuha siya ng coat, tumakbo palabas ng mansyon. Pagdating nila sa ospital, nakita nilang payapang natutulog si Cassandra, mahina pero buhay. Lumapit si Mira, hinawakan ang kamay ng dating amo. Salamat. At hindi mo ako pinatayan ng pagkakataon na makilala ka, mahina niyang sabi. Ayoko nang may mamatay dahil sa galit. Nang bahagyang magising si Cassandra, nangilid ang luha nito. Bakit ka nandito? Dahil pamilya tayo, sagot ni Mira, kahit magkaiba ng sugat. Pagbalik sa mansyon, niyakap ni Don Rafael ang anak. Mira, anak ko, pinagmamalaki kita. Sa likod ng lahat ng luha at sakit, parang may pinto sa puso ni Mira na tuluyang bumukas, pinto ng kapatawaran, hindi lang para sa iba, kundi para rin sa sarili niya. Kinagabihan, mag-isa siya sa veranda. Lumapit si Lucien, tahimik. Pagod ka, tanong nito. Hindi sagot niya, nakatingin sa ulan. Sa wakas, parang nakakahinga na ako. Ngumiti si Lucien, hinawakan ang kamay niya. Sometimes forgiveness is the only way to win. Napatingin siya rito, ngumiti rin. Then maybe this time, we both won. Sa labas, tumila ang ulan. Sa bawat patak na nahulog, parang kasabay nitong nilinis ang lahat ng pait at sugat sa nakaraan. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Mira ng katahimikan, hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil natutunan na niyang hindi na kailangang lumaban mag-isa. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik ang kulay sa mansyon ng mga De La Vega. Hindi na mabigat ang bawat yapak ni Mira sa sahig. Ngayon ay naririnig na ang malalambing na tawanan sa pagitan nila ni Don Rafael at Lucien. Sa umaga, tinuturuan siya ni Lucien magbasa ng mga business letter. Sa hapon, naglilibot sila sa hardin para alagaan ang mga rosas na minsan ay naging saksi sa mga luha niya. Sa bawat ngiti ni Don Rafael, ramdam ni Mira ang panibagong simula, hindi ng isang batang ulila, kundi ng isang anak na muling natagpuan. Isang gabi, habang nagtitimpla si Mira ng tsaa, tahimik na lumapit si Lucien. Pagod ka ba, tanong nito? Ngumiti siya. Hindi.
Parang sa wakas, humihinga na ulit ako. Good, sagot ni Lucien, dahan-dahang hinawakan ang kamay niya. You deserve peace, Mira. Kinabukasan dumating ang ilang bisita, mga dating partner ni Don Rafael na gustong makilala ang bagong tagapagmana. Kabado si Mira, pero nang marinig niya ang boses ng ama, "Huwag kang matakot, anak." Lahat ng ito'y sa tamang panahon, biglang gumaan ang dibdib niya. Ang dati takot na mapahiya ay napalitan ng tapang na magsimula. Habang naglalakad siya sa hardin pagkahapon, nakita niyang may nakalagay na maliit na mesa sa gitna ng mga rosas, may nakasinding kandila at sa tabi ay nakatayo si Lucien na may hawak na munting bouquet ng Dama de Noche. Lucien, natawa siya. "Ano to dinner?" Sagot niya simple lang pero puno ng ibig sabihin. Hindi fancy pero honest. Umupo siya. Sa gitna ng katahimikan, tinanong ni Lucien, "Kung hindi ka naging anak ng Don, babalik ka pa rin ba rito?" "Babalik," sagot ni Mira nang walang pag-aalinlangan. "Hindi dahil sa pera o sa apelyido. Babalik ako dahil may dahilan akong bumalik." "Dahil kay Don Rafael," ngumiti siya marahang umiiling. "Dahil sa iyo," napalunok si Lucien. "Mira, hindi ko alam kung may karapatan akong sabihin to pero..." Lucien, putol niya, "Bago mo pa sabihin, alam ko na." "Hindi. Kailangan mong marinig." Lumapit siya, hinawakan ang magkabilang kamay niya. "Mahal kita. Hindi dahil anak ka ng amo ko. Mahal kita noong wala ka pang pangalan, noong ikaw lang yung babaeng umiiyak sa likod ng hardin at yung pagngiti mo pa lang parang nagiging bahay na ang mundo." Hindi agad nakasagot si Mira. Tahimik. Ang hangin ang kuliglig, ang mga ilaw lahat, parang biglang tumigil. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya sa mga mata nito at mahinang nagsabi, "Lucien, kung ito ang pakiramdam ng pagmamahal, sana matagal ko na siyang natutunang tanggapin." Tumulo ang luha niya pero nakangiti siya. Kinabukasan, tinawag sila ni Don Rafael sa sala. "Kung anuman ang meron sa inyong dalawa," sabi ng Don, "hindi ko pipigilan. Sa totoo lang, mas gusto kong may taong magmamahal sa anak ko, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa puso." Napatingin si Lucien, hindi makapaniwala. "Don Rafael, anak," tawa ng matanda, "tawagin mo na akong ama." Ilang buwan ang lumipas, ginanap sa mismong hardin ang isang simpleng kasal. Nakaputi si Mira, may bitbit na bulaklak ng rosas na siya mismo ang nagtanim. Si Lucien ay nakabarong, halatang kabado pero masaya. Habang naglalakad si Mira sa aisle, hawak ni Don Rafael ang kamay niya, ang mga mata nito puno ng pagmamalaki at pagluha. "Ngayon," sabi ng matanda, "kompleto na ako." Matapos ang seremonya, habang sumasayaw sila sa ilalim ng mga parol at bituin, mahina ang boses ni Mira. "Naalala mo noon, sabi mo sa akin, 'Huwag akong matakot magmahal.'" Ngumiti si Lucien. "Bakit?" "Ngayon, alam ko na kung bakit mo sinabi yon. Kasi kapag tama ang taong minahal mo, kahit lahat ng maling nangyari sa buhay mo parang biglang naging makahulugan." Lumipas ang mga taon. Si Cassandra ay nakatira na sa ibang bansa at minsan sa isang sobre ay may sulat para kay Mira. "Kung binabasa mo to, gusto kong malaman mong humingi ako ng tawad, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto kong palayain ang sarili ko. Salamat dahil hindi ka tumigil sa pagiging mabait kahit sa mga panahong hindi ako karapat-dapat." Cassandra. Tahimik lang si Mira nang binasa ito, tapos ay inilagay sa ilalim ng vase ng bulaklak. "I hope you're at peace now," bulong niya. Makalipas ang ilang taon, nakaupo si Mira sa veranda buhat ang anak nila ni Lucien, habang si Don Rafael ay nakaupo sa tabi nagbabantay. "Tsa," tawag ni Mira, "tingnan mo siya, may mga mata mong pareho." Ngumiti si Don Rafael, pinisil ang kamay ng apo. "May puso rin siyang pareho sa iyo, marunong magpatawad." Sa pagdampi ng hangin, amoy rosas at bagong umaga, alam ni Mira na tapos na ang bagyo.
At sa bawat halakhak ng bata, sa bawat ngiti ni Lucien, paulit-ulit niyang naririnig sa isip ang tinig ni Don Rafael. Ang taong marunong magmahal ng totoo, hindi natatalo. At doon sa gitna ng liwanag at katahimikan sa wakas, ay naging totoo ang lahat ng pinangarap ni Mira, isang buhay na may pagmamahal, kapatawaran at kapayapaan.